Okay po. Gusto po ba natin maging soul winners para sa Panginoon? Say amen po kung gusto natin. Amen. Yun. So yun po natin kantayin, Rescue the Perishing. Ganun pa rin po for soul win. Soul win. Rescue the perishing, care for the dying. Ready, sing. Rescue the perishing, care for the dying. Snatch them in pity from sin and the grave. Care for the erring one, lift up the fallen. Tell them of Jesus the mighty to save. Rescue the perishing, care for the dying. Jesus is merciful, Jesus to save. Though they are sliding in, still He is waiting, waiting that permanent child to receive. They meet them earnestly, live with them gently. He will forgive if they only believe. Rescue the perishing, care for the dying. Jesus is merciful, Jesus to save. Down in the human heart, crushed by the temper, it is my burden that this can restore. Touched by a loving heart, quickened by kindness, doors that are broken will learn with once more. Rescue the perishing, care for the dying. Jesus is merciful, Jesus to save. Rescue the perishing, you give Him answer. Strength for the day, for the Lord will provide. God to the narrow way, patiently lead them. Tell the poor wanderer, a Savior has died. Rescue the perishing, care for the dying. Jesus is merciful, Jesus to save. Amen. Thank you, Bagong Christian. Good morning po sa lahat. Good morning. Ha? Good morning po sa lahat. Good morning. Okay, so welcome po sa ating soul winning seminar. Ito po yung ating masaya. Giging pastor po eh. Ano pangalan niya, no? Okay. May Diyos na ano, may Diyos. Kulay na lang yung boses. Dalawang kailid nyo, ano? Dalawa na yung kilid namin. Okay, welcome po sa ating Vision Emphasis Soul Winning Orientation and Seminar. So, nagkalak mo dito kayo lahat, no? So, biglaan to, no? Kaya, yung iba sa amin, wala din. Bigla isa pero nakahanda kami. Pero ilang lang ba tayo nag-usap doon? Binaw So, pa. walang 2 weeks ago lang, no? Hindi na kasi pwedeng mag-ano tayo eh. Topic to. Sakto din, actually. Yung ginagawa po namin pag mga holiday talaga, either soul winning or seminar, okay? So, ipapresent ko rin po yan dun sa mayroon COVID pala, no? So, nakita nyo naman po yung aming YouTube channel, medyo kompleto po yun. Ito yung mga preaching, may series doon, may documentaries, yun po yung aming, ano. Pero, soul winning, pangatlo na po namin to. Yung last 2020, and then 2024, and then ngayon, in partnership ito with, yan nga po si Dieter San Mateo, Ogyo. Kaya yun, so sana makahabol yung iba. Pero ito po yung pangatlo na namin, so may lesson tayo dito. So expectation natin dito sana napakaganda po, no? Kasi po yung marami po kahit mga baptist ngayon ay mahina na po sa ganitong gawain, unfortunately. As in, so winning lang every once a year, twice a year, mga ganun. Parang part lang ng programa. Samantalang ito yung main talaga eh. Tama.
And naintindihan natin kasi medyo mahirap minsan. Kaya nga po meron tayong ganito. Okay? So, salamat po sa Title Main. Medyo challenge natin sila doon. Sabi rin naman ng pastor dito. So, nagpa-challenge naman sila. So, starting, mamaya tanongin natin sila kung kailan sila mag-start. Pero basta February last year, wala silang regular weekly soul winning. Pero ngayon po, linggo-linggo na sila. Amen? So that's something. So yun yung isa natin ma-accomplish. Hindi mo sa church natin. Kahit saan, di ba? Maganda. Yan. Pero ngayon, kaya salamat nandito kayo. Kasi po, ang soul winning, may requirement din po yan. Di ba? Kasi you want to do this right. Kasi importante nga, gagawin mo ng mali, di na sayang ang oras mo. Kaya nagbibigay po tayong panahon sa ganitong bagay. Okay, mga bago rin kami dito. So kaya, sana maging blessing sa may matutunan tayo. Amen? Hindi na matutunan, maging ready tayo. So, yun nga, mamaya, itatake naman natin yung hindi man bigla-biglaan. Pero, again, welcome po. At right now, mayroon tayo munang, so ilang oras ang in-adjust natin. 8:30 dapat. Mag-ano na. So, hanggang ano oras ba yung pwede ngayon? Kasi mahaba ito eh. Yung hanggang oras mo, anong oras mo kayo pwede? Kami yan. Pwede kami hanggang bukas kami. Hanggang bukas sila. Kayo ba? Tuloy lang. Ito mo kayo. Oo, wala. Tuloy May birthday dito. Ito na yung birthday mo ba da? Maganda yung birthday mo. Mas lalo na may birthday. Saka di kayo kukulangin sa pagkain dito. Actually, Ay, birthday ngayon si Mark? pag seminar namin, kumbiya, para kami ngayon, parang ako na susunod ako sa Brazil. Kaya sa mga highlight namin dito. Para may encourage po yung amen. Kasi naranasan ko po sa mga company na yun ako, ganun. Tuturuan ka nun, tapos papakainin ka. Kaya, wala akong masasabi. Kasi ang Panginoon ganun. Okay, so start na po tayo, no? So welcome po. Mag-singing na tayo. Baliktad pala, okay lang yan. So this time, opening prayer din. Morning devotion na lang po kay Brother Gladys. Amen? So, Opening prayer na ba tayo? mag-open na rin prayer na rin po. Okay? So mamaya po, again, hanggang hapon po ito. Sana mag-enjoy ang bawat isa. Tutok po kayo. Kaya nga po, ginawa natin ganito, komportable. Doon sa topic tayo nga pa importante sa unit. Amen? So this time, i-exert tayo ni Brother Clardy para to jumpstart our day. Amen? Iba na lang sa mic o ano? Pinala ka na ng pastor. Iba. Iba na lang. Sige. Okay, good morning, no? Good morning. Pastor Clardy ng Diadem Bible Baptist Church, Mission Poggio. Tutok na lang sa piano. Yan. Alala ko dati nung ito'y aking ina-emphasize doon sa main, medyo naano nila tayo, no? Kasi yung daw soul winning, di daw yan ang main thing. Hindi ko maalala yun, no? Siguro, wala na kasi tayong ginawa for almost 20 years sa main, kundi mag-soul win na mag-soul win. At bumunga naman at naiwanan na natin lahat sila doon, no? Amen. Kaya nung una, tinatanong ni Pastor kung sasama sila. Kung sasama silang lahat, walang magsusolve na maiiwan. Yung iba ngayon doon ginagamit ng Panginoon, no? Ang mahalaga doon, nagpapagamit sila. Kaya tayo po ay nagsisimula ng gawain doon sa Poggio Gate 1, no? At tuloy-tuloy sa biyaya ng Diyos. At gusto be, dapat may kasama kami ngayon na mga young people. Pero ko pag holiday, nagbabago yung kanilang no? Para makarating yung aking nag-iisang anak, panalangin nyo si Sam kasi na-involved naman siya sa, hindi devotion siya, pero meron siyang community ng mga nagbabadminton. Okay? Medyo malaki yung kanyang pinangungunahan na gawain din doon. No? Kaya, siguro kung ilan sa inyo rito, kahit wala pa siya, pinopromote ko na. Gusto mahilig mag-badminton, depende kung gusto nyo good menton. No? Kasi badminton nga eh. Kaya yan po tayo, ano. Kaya alam ko naman, di naman tayo pinabayaan ng Panginoon sa almost 20 taon ako nandun. Parang ako na yung huling lumabas doon, no?
Nauna silang lahat, nauna silang sinagdatingan. Ikaw ang huling ako. O may nauuna, may nahuli. Ano? Kaya huli na tayo yung lumabas doon sa main, no? At nandun tayo sa gate 1 ngayon. At ini-enjoy lang natin. Kaya mahirap kasi pag hindi mo ini-enjoy ang gawain, no? Kasi pag kasama na yun, nag-i-endure tayo. Okay? Kaya naging buhay natin yon, no? At yung mga ilan, pinayagan naman na tayo ng ating mahal na pastor na alalayan pa yung ilang mga Bible study. Kasi wala pa rin talagang kumukuha. Kaya pagka may ibang araw, nandun tayo. Kaya, ni-encourage ko nga, nasa labas sila ngayon. Sabi ko, punta kayo dito. Maganda yung sumusugod kayo, pero mas maganda yung nakahanda kayo. Kaya, ilan sila ngayon, mga 7. Sabi ko, punta kayo dito sa main. Kasi nasa labas sila ngayon. Mahirap rin yung laging sugod nang walang bala. Ganda yung ganitong mga gawain kasi dito tayo matututo. No? Tayo tayong lahat, bilang paggalang sa salita ng Diyos, dito tayo sa Mark chapter 8, 35 to 38. Basahin natin ang salita. Kahit maka 1 point lang ako dito, kasi dati gusto lagi sa preaching, 3 points. Ngayon, ito, 9 points to Pero kahit 1 point lang, no? Ayan. Mark chapter 8, 35 to 38. Yan. Kung gusto mong talaga maging soul winner, ang dapat malagi mong dinadala, Bible. Kasi hindi ka pwedeng maging soul winner kung wala kang laging dalang Bible. No? Mark chapter 8, verses 35 to 38. Yan. Basahin po natin ang salitan, sabay-sabay tayo pagdating dun sa verse 38. No? Ayan. Oh. Gusto ko yung ganyan kasi sa gate 1, ganyan kami lagi. Nasanay kami doon, no? Gusto ko yan, may ganyan, no? Kasi ang may kapangyarihan, hindi yung salita natin, salita ng Diyos. Kaya yan ang final authority natin. Sabi ng verse 35, "For whosoever will save his life shall lose it, but whosoever shall lose his life for my sake and the gospel's sake, the same shall save it." Verse 36 po kayo. Or what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give exchange for his souls? Together? Whosoever therefore shall be ashamed of me and of my words in this adulterous and sinful generation, of him also shall the Son of Man be ashamed when He cometh in the glory of His Father with the holy angels. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, marami hong salamat sa pagkakataong ito. Tulungan niyo po kami na lalo po kaming maging handa, lalo na sa panahon po namin, sa inyong mga salita, upang kami ay maging epektibong magamit niyo sa larangan ng pag-aakay ng mga kaluluwa. Hindi po kami, kundi kayo, Panginoon, gagamitin niyo lamang po kami na maging daluyan ng pagpapala ng inyong mga salita. Salamat po sa lugar na ito, sa pangunguna ng Pastor A, sa kanyang pamilya, na patuloy niyo pong palaguin, pagtibayin, at patuloy na mahalin kayo upang ang gawain ay magpatuloy sa inyong biyaya. Sa bawat isa pong narito, maging ang Pastor June, ang bawat isang narito na kapatiran, ay patuloy o Diyos sa aming pag-aaral ng iyong salita, ay magsilbing hamon po ito sa amin. Tulungan niyo po kami. Hindi po namin ito kaya, pangunahan niyo po kami ng banal na Espiritu. Siya magbibigay lakas sa amin upang matutunan namin ang mga ganitong gawain. Sa buong maghapon ng gawain namin, Panginoon, kayo ang manguna at kayo lamang po mabigyan ng kapurihan. Salamat po. Patuloy niyo pagpalain ng gawain at hindi lang manatiling ganito, kundi mas lalo pang lumawak ang mga pangitain sa lugar na ito. Pinupuri at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, bigyan ko lang kayo ng illustration, no? Para makita natin. Dahil naging blessing ito, no? Kaninang umaga, kitang-kita namin ni Mrs. yung live na pangyayari. No? Para at least tayo, ma-challenge tayo. May sabi ni Pastor John kanina, hanggat maaari, lahat nakadokumentary, no? Bago kasi kami pumunta rito, may nangyari sa amin At sumakay kami ng minibus. Okay naman, medyo siguro mga 20 o 15 minutes kami naghihintay. Di nung umalis na, make the long story short,
Eh merong biglang nagtanong kung nagtaas sila ng pamasahe. Kasi mahilig tayo din sa mga illustration na buhay eh. Yung talagang actual na na-encounter natin. Ngayon, to make the long story short, ay nagtaas daw sila ng 5 pesos. Eh ako, hindi ako papayag kasi nagsalita ang presidente ng Pilipinas na walang pagtaas. Tama po ba? Ngayon, na nangyari ganito. Di parang sinabi ko, meron ka bang taripa? Alam niyo yung taripa? Di ba? Yan ay black and white na kailangan para sabihin mo na talagang meron kang authority na nagtaas kayo. Okay? Eh tayo po ay hindi pumapayag sa ganun. Wala namang problema sa pamasahe. Ang point lang natin, meron ba talagang katibayan na nagtaas sila? Okay? Eh kasi si Presidente na nga nagsabi. Eh dapat, meron silang ipapakita, di wala. Nagalit. Sabi niya, bumaba na lang kayo. Di bumaba kami. Alam niyo, galing ng Diyos. Pagbaba namin, may pinadala kagad ang Panginoon sa likod namin na walang sakay ni isa. Kami lang ang unang sakay. Yung Litex ba yan? Yung Bismontalba na sinakyan namin, Litex. O di nag-enjoy kami ni Miss, dadalawa lang kami sa sobrang lamig ng sinakyan namin. Anong point ko? Paano ko itong matawag nito? Ma-align sa binasa natin. Ang Diyos, meron tayong mandato. No? We have the mandate na yung Great Commission ay kailangan nating tugunan. Kasi kung hindi tayo ang gagamitin ng Diyos, sino? Ang gagamitin niya yung mga tunay na ligtas. Ang tanong dito, talaga bang ligtas tayo? Kasi kung tunay na ligtas ka, magbubunga ka. Okay? Huwag kang pumayag na nag-iisa ka lang. Kailangan mag-duplicate ka. Okay? Kasi kailangan lagi natin ng pruweba. Ang mga tao naghahanap lagi ng pruweba yan. No? Ang sinasabi ko, yung sinasabi dito, binabinasa natin, ang title pala nito, sabi nga, I gained the whole world, but lost my soul. Okay? I gained the whole world, but lost my soul. Okay? Isa pang illustration para masaya tayo, para lalo tayong uminit kapag aakay. Nung Sunday, pauwi kami ni Mrs. Aga kami nakauwi, mga 4:30. Maya-maya, medyo hindi kami nagkasundo sa isang usapan. Buti na lang, galingan Diyos. Baka wala na rin kami rito. No? Pakinggan nyo maigit to. Di pauwi kami, nangyari to, nabalita pa sa ABS-CBN. Na-highlight yung lugar namin dito sa may Tres Hermanas. Kasi merong isang bus o isang truck na rumaragasa doon sa tapat ng Tres Hermanas. Siguro mga ilang di pa lang bago ako, buti hindi siya sumama. No, ay kitang-kita mo nagmamadali yung truck, yung pala nawala na ng preno. Merong namatay na tinuturuan natin sa senior citizen, pero hindi yung lalaki, yung asawa, yung young at heart. Etong matandang ito ay namatay. Nabundol siya ng truck na rumaragasa. Ang utak pala ho natin, para lang taho yan. Nakakita na kayo ng taho? Nagkalat yung utak doon sa kalsada. Yan. Ang tanong, okay? Ang tanong, nakakilala kaya si tatay? Alam ni Mrs. yan. Nakita pa lang namin nung nag-jogging kami, nagpapaaraw siya. Ganun lang kabilis ang buhay ng tao. No? Kaya tayo, yung buhay natin, paggamit na natin sa Diyos habang malakas pa tayo. Okay? Kasi huwag niyong sayangin ang isang buhay, sayang lang. No? To make the long story short, kinabukasan, ilang araw, nung Martes yata, nakapag-funeral tayo. Nakita niyo yung pinost ko po doon. Yung nag-meeting tayo, kinagabihan nun, nandun na ako. Ang mahalaga doon, nakapangaral tayo na salita ng Diyos. Okay? Kaya please, habang bata pa kayo, nakikita ko puro young people. Doon sa amin, puro rin young people. May mag-asawa lang matapat doon. Ini-encourage natin lagi na sila ay magamit ng Panginoon sa pag-aari ng kaluluwa. Okay? Hindi nyo kailangan ng marami. Ang kailangan nyo lang, isa. Kasi doon magsisimula yan. Okay? Naalala ko tuloy, ang nag-akay kay Apostle Peter, sino? Si Andrew. Ilan ba inakay ni Andrew? Nung nangaral si Apostle Peter, ilan ang naligtas? Hindi nyo alam? 3,000. Sumagot kayo, ano lang tayo dito, parang casual lang to, huwag masyadong seryoso. Kasi kailangan alam nyo ang Bible nyo. Kasi pag nagpe-present na kayo sa mga tao, andun pa lang kayo sa mga walang paano na kung mga kulto yung nakakausap natin, matatalino sila. Mamaya tuturo, may nagbe-birthday rito? O may kulto na hindi nagbe-birthday, ha? Mamaya, tuturo ko sa inyo sino yung mga hindi nagbe-birthday para ma-encounter nyo sila, hindi sila nagse-celebrate ng birthday nila.
Sila yung mga klase ng tao na hindi nagse-celebrate at may sariling mundo sila. Okay? Tinutukoy ko niya yung mga saksi. Di sila naniniwala sa birthday, di sila tumatanda. Buti pa sila, dapat naging saksi na lang rin ako, hindi ako tumatanda. Okay? Sabi rito, the eternal danger of worldly living. Kasi ang mga tao sa panahon natin, hindi ka nila paniniwalaan kung yung ginagawa nila, ginagawa mo rin. Right. Hindi nagbabago. Alam mo, sa totoo lang, nung ako'y naunang naligtas, ha, kasama na to, parang pre-chimony devotion na lang to. Alam mo yun, itsura ko nung ako'y unang naligtas, doon sa diadem, sa may hatubas, doon sa yero. Ang itsura ko natin noon, ang laki-laki ng pantalong ko hanggang dito. Yung pundilya. Tapos, nakaganito ako umupo sa church. Tapos, kalbo ako noon, naka-t-shirt. Ganyan ang itsura ko noon. Oh, nalala ko pa. Di ba? Pero ngayon, hindi ko alam ba't nagustuhan ko na itong pagsusuot ng barong, naging ganito na ako, ayoko eh. Pero wala kang magagawa, binago ka ng Panginoong Jesus. Okay? Kaya yung mga itsura natin, kailangan babaguhin yan. Ang unang binabago yung nasa loob. Okay? Huwag mong pilitin baguhin sarili mo, hindi mo kayang baguhin yan. Only the Lord Jesus Christ can change you. Walang ibang pwedeng magbago sa iyo. Paano ka magbabago kung wala ka namang panahon dito sa salita ng Diyos? Hindi ka mababago kung wala kang panahon dito. Sabi ko nga kanina sa kanila, dapat yung Bible nyo, dinudumihan nyo. Kung may pinakamaruming gamit mo, Bible. Okay? Malalaman mo ko talaga kung yung Bible mo yung marumi. Kung gusto mo maging soul winner talaga, dumihan mo yung Bible mo. Kasi kung may pinakasabi ng he that winneth soul is wise. Pinakamatalino kang tao. Pinaka-wise kang tao kung nag-aakay ka ng kaluluwa. Huwag mo lang lalagay sa ulo ha, pag may nadala ka ha. Ay, inakay ko yan ha, inakay ko yan. Ako yan, ako yan. No, it is the Lord. Ginamit lang tayo. Okay? Alam niyo, mahirap yan. Pag ikaw, ikaw na. No? I, me, and myself. Huwag laging ganun. Dapat ang lagi mo tinataas ang Panginoon. Kaya masarap tayong, alam niyo ba, walang pinakamasayang Kristiyano pag nag-aakay ka ng kaluluwa. Gusto mo maging masaya? Akay ka ng kaluluwa. Pero manda ka rin. Kasi kasama yan, maraming mga gagamitin ng kaaway para pigilan ka. Alam niyo ba yan? Kaya yung pastor nyo rito, hindi madali yung mga naakay niya rito. No? Buti nga, wala pang mga puti ito eh. No? Mahirap yan. Alam, hindi madali talaga ngayon ang panahon natin. Ang gusto natin, yung gusto natin, hindi yung gusto ng Panginoon sa buhay natin. Sabi dito, many people spend their entire lives pursuing wealth. Masarap sana kung meron ka eh. Kung gagamitin mo sa gawain. Right. Marami ngayon, nasasayang lang yung kanilang mga material na bagay, pero wala namang kinalaman sa pag-aakay ng kaluluwa. Ano pa? Pleasure. Fame. Success. Sabi rito, only to the discovered too late that they neglected the most important matter, their eternal soul. Yan ang pinakamahalaga. Okay? Sabi ng 2 Corinthians 6:2, for he saith, I have heard thee in a time accepted, in the day of salvation I have succored thee. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Hindi na pwede yung bukas, kundi ngayon na. Okay? Isa pa akong illustration para makita nyo. Kinakatok yung anak. Pakigising nga si Rapi. Si Rapi ba yun? Si Rocky? Si Rapi? Rocky. Si Rocky. Maandar naman yung electric fan. Yung cellphone, hawak, nakaganito yung kamay. Ginigising, hindi ginubuksan yung pinasok nila, binasag nila yung kanilang jealousy. Wala nang buhay si Rocky. Natulog lang. 46 years old. Rocky Roa. Oo. Ang Roa family. Dati. This coming Monday, nandun ako sa kanila. Kasi gusto nilang magkaroon daw ng doon. Kina Ate Tess. Anak ni Ate Tess yun. Oh, 46 years old, natulog lang. Wala namang naramdaman, basta natulog lang. Di ba? Hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng Panginoon. Wala tayong tigil na funeral. Alam niyo ako, pinakagusto kong ministry. Funeral service. Kahit hindi ko kilala, basta papayag na magpo-funeral ako. Mahilig ako, nandiyan ako lagi sa may Ayala Pilis. Libre lang ang funeral. Pag nagbigay ka, sabihin mo kung pwede bang tayo. Pag pinayagan ka, automatic na yun. Pasok ka na. Pastor, pag may mamamatay sa amin, tatawagin. O yun, tawagin niyo lang po ako. No?
Gustong-gusto ko ang ministry. Huwag natin katakutan ng kamatay kung nasa Panginoon ka. Darating talaga sa atin yan. It's too late. Kapag gusto mo nang gamitin ng Panginoon, wala ka ng lakas. Amen. Amen. Hanggat may lakas ka, magpagamit ka sa That's Panginoon. right. Time will come, hindi ka na magagamit ng Panginoon. Iba ang gagamit sa'yo. Amen. Ito, masakit kong babanggitin. Maraming kabataan ayaw magpagamit sa Panginoon. Grabe yung mga itsura ng tao. Parang hindi ko na alam kung tao pa to eh. Ang gusto lagi, puro rayot sa paligid. Kagabi lang, pag uwi ko, buti na lang, dala-dala ko yung megaphone kagabi. Papunta akong Bible study. Magkakagulo doon. Biglang nung narinig na nag-alpasan sila. Yan ang gamit ng megaphone. No? Mag-warning. Wala tayong ginawa kundi mag-warning. Totoong may langit at totoong impyerno. Yes. It's too late kapag hindi mo na binanggit sa kanila yung tinatawag na gospel. Marami akong tinatanong, anong ibig sabihin ng gospel? Marami ako nakakausap. Ang gagaling nila, meron silang mga form na ginagamit, pero walang mga dalang Bible. Kapag tayo nangangaral, kailangan may dala tayo laging Bible pag nagsusolwin. Amen. Mahalaga yan. Yan ang paniniwalaan nila. Hindi yung mga babasahin. Mahalaga rin yun. Pero ang pinakamalaga, may dala kang Bible. Ang tanong ko lang, para sa inyo, ano yung ibig sabihin ng gospel? Sabi sa akin, good news. Word of God. Oh, Matthew, Mark, Luke, and John. Okay, naintindihan mo, pero hindi eh. The only gospel is come from 1 Corinthians 15, 1 to 4. How that Christ died for our sin, according to the scripture. He was buried and rose again at the third day. According to the scripture, that is the only gospel. Na si Jesus ay namatay, nilibing, at muling wala nang iba. Marami ngayon nagtuturo kung dami sinasabi. Ang gagaling pa nila, may mga pamphlets pa. Pag tinanong mo, walang dalang Bible. Kaya mahalaga laging may dala tayong Bible. May tuturuan tayo pa paano mag-soul win, no? Paano mo matututunan ng isang bagay kung hindi mo gagawin? May alam ka, pero pag hindi mo in-apply, baliwala yan. Alam niyo ba ngayon, maraming gusto matuto mag-soul win, pero ayaw naman nilang gawin yung bagay na yan. Hindi sila matututo. Lahat naman tayo walang alam. Gusto mong malaman ng isang bagay, kaya nga may nagtuturo na ng ganito para matutunan mo yan. No? Pero ang kailangan yan, hayaan mong masaktan ka, hayaan mong kung anong sabihin sa'yo. Pag hindi mo alam, pag napahiya ka sa mga sinasabi nila, pag-aralan mo. Right. Hanggang sa matuto ka ng matuto. Amen. Ang learning, ang kailangan lang, repetition, paulit-ulit. Hanggang sa matutunan mo, samahan mo yung mga nag-aakay ng kaluluwa na. Kahit hindi ka pa marunong, unti-unti yan, matututunan mo. Huwag mo lang ikahiya, no? Ang sabi rito, the world measures success by money. Walang masama sa pera. Mahirap kung magmukha na tayong sa gawain, kailangan natin yan. We cannot go around without around. Pero kailangan ginagamit sa gawain ng Diyos. Right. Okay? Ano pa? Power. Galit na galit kanina yung nandun sa ng konduktor, no? Kala niya may power siya. Wala siyang power. Bakit? Wala siyang taripa. Tayo, may Bible tayo, may power tayo. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it's the power of God unto salvation. Okay? Ano pa? Yung fame. Pleasure. Yan. But God measures success by eternal values. Meron tayo, kailangan natin yan. Okay? Kaya pakiusap, lagi tayo may dalang Bible. Wala nang iba. Sabi rito, Jesus warned that gaining the whole world while losing one's soul is the greatest loss imaginable. Alam nyo, mahalaga ang isang kaluluwa sa Panginoon. Okay? Kung hindi ginawa ng Panginoon sa atin yan, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Kahit point number 1 lang tayo. Alam niyo sa nag-aakay ng kaluluwa, mahalaga ito. Anong sabi rito sa 1 Timothy 6:9-10? So, Ace, pakisuyo nga para makita rin nila. Alam niyo tayo, mahalaga tayo nare-remind lagi ng Word of God. No? Kasi lahat tayo, kailangan nating nare-remind. Kaming mga kapastoran, kailangan lagi rin namin napapaalalahanan. Okay? Kaya may mga ganitong gawain. Living for worldly riches. There is nothing wrong. Okay? Alam nyo, buong mundo ngayon nagkakagulo sa taas. Lahat tumataas eh. Di ba?
Ang tanong kasi dito sa atin, alam niyo, isang araw iiwanan natin to lahat dito eh. Right. Anong ilalapit natin sa Panginoon? Ano yung pwede nating ihandog sa Kanya? Di ba kaluluwa? Wala namang iba. Alala ko nung, hindi ko naman inaano, siguro baka hindi nila kayang tanggapin ng mga panahon na yon. Yung pag-aakay daw ng kaluluwa, hindi daw yung pinakalaging gagawin mo, mag-akay na mag-akay. Sabi ko, anong gagawin ko? Ito naging buhay ko eh. Mag-akay ng kaluluwa eh. Yes, kailangan natin paano natin i-manage ang gawain. Ano yung ma-manage mo kung walang tao? Right. Di ba? Mahalaga yung laging mag-akay ng kaluluwa. Ano ngayon kung mamatay tayo para sa gawain ng puro sa kaluluwa? Kaya ka umaawit dahil sa kaluluwa. Kaya ka nagbibigay dahil sa kaluluwa. Kaya may gawain ganito para lalong uminit yung mga mananampalataya sa pag-aakay ng kaluluwa. Oh. Amen. Ano gagawin natin? Ba't tayo nagpakaroon ng building? Ano tayo? Kaluluwa pa rin eh. Right. Alam niyo, wala tayong ibang gagawin dito kundi mag-akay. Sabi niya, hindi daw yun ang main thing. Ano? Hindi yun ang main thing. Ano gagawin mo? There is nothing wrong na lumaki ang gawain, pero dapat yung main thing pa rin yung kaluluwa. Right. Yan ang dahilan natin kung bakit tayo nandito. Ano sabi ng 1 Timothy 6:9, verse 9 and 10? But they that will be rich fall into temptation, sabi diyan, and a snare into many foolish and hurtful lusts, which draw men into destruction and perdition. Tingnan niyo yung Kristiyano. Nung una nag-aakay ng kaluluwa, nung pinagpala ng Panginoon, meron akong alam na ganyan eh. Nung una, nung hindi pa pinagpapala, materially, masipag sumama sa lahat ng gawain. Pero nung medyo umuunlad na yung kanilang kabuhayan, nawala na. Maraming ganyan. Nung una, laging active sa gawain. Pero nung pinagpapala materially, nagsisimulang nawawala na. Right. Yan ang nakakalungkot. Dana, kahit pinagpapala ka na, patuloy mo pa rin suporta ng gawain ng Amen. Panginoon. Yes. Hindi tayo yung parang nawawala sa gawain. That's right. Ako kung sasabihin ko lang sa inyo, sige, sabihin ko na. No? Alam niyo ba yung tinitira namin? Bunga yan ng funeral service. Amen. Saka nakakita ng libre ang bahay na tinitiran mo. Sa migit 20 taon na. May libre pa ba ngayon? Wala. Wala. Dahil sa kaluluwa. Nung nakaraan sabi ni Kuya Robert, kasi pag-brain nyo naman kami na ma-approvehan na ako papuntang Australia kasi gusto ko mabisita yung anak ko kasi may sakit ako pneumonia eh. Kalain mo nung nasa patay kami, nagpo-funeral kay Tatay Amos, sabi niya, Pastor, approvehan na ako ni. Grabe, saya. Ay, ito pa pala ha, kung ikaw nag-aakay ka, dapat ikaw nananalangin ka lagi. Amen. Ha? Hindi pwedeng walang Bible, walang prayer, walang Bible, kailangan lagi. It goes together. Yes. So kung gamitin ka ng Panginoon, kung wala tayo sa physical battle, we are spiritual battle. Ang labanan natin, spiritual. Tama. Right. Labanan mo sa parang spiritual, for we wrestle not flesh and blood. Abang niniwitnisan mo yan, nananalangin yung puso mo, isipan mo sa Panginoon, nabigyan ka ng favor dun sa kausap mo. Pero ang gamitin mo, Word of God, Amen. para kausapin ng Panginoon yan. May nag-chat nga sa akin isang araw eh. Kanya, saan po yung church nyo? Hindi ko na siya maalala eh. Tanim lang ng tanim. Right. Kakausapin ng Panginoon yan. Itong ng mga nakaraan, sunod-sunod may mga bisita kami sa church. Nakakatuwa. No? Magtanim ka lang. Pag may tinanim, may... Ano ka kaani kung wala ka naman tinatanim? Right. Gusto mo kumani, wala ka naman tinatanim. Ang itanim mo, salita ng Diyos. Yan ang gawin natin. No? Kaya ngayon yung mag-asawa nandun ngayon sa Australia. Nag-i-enjoy sila. Sabi niya, Pastor, ito na yung weather dito. Tipin mo. Mga ano na yun, mga 78 na sila, no? Kailangan nila na-enjoy na eh. Abuti na sila ng 80. Sipin mo kabutihan ng Panginoon dahil lang sa kaluluwa. Kasi hindi ko maalala yung sinanay Mila, hinatak ako. Naghahanap doon na pwedeng mag-funeral doon sa namatay nilang kamag-anak. Eh tayong natagpuan. Ayun. Hanggang ngayon sa biyaya ng Diyos. No? Hindi mo madali ngayon, natutuwa lang. Pero walang mahirap kapag una ang Panginoon sa iyo. Nagiging madali sa biyaya ng Panginoon. Sinasabi niyo wala struggle. Naku, sino may sabi sa ang daming struggle, maraming pinagdaanan. Muntik na nga, muntik na. Pero hindi pinahintulot ng Diyos. Muntik-muntik ka na. No? Ito, pakiusap ko lang. Maging handa ka pag nag-aakay ka ng kaluluwa. Kasi lahat ng emisary ng kaaway dadalhin sa iyo para pigilan ka lang. Right.
Magtataka ka, no? Sino rito yung gusto mo maligtas yung mga mahal mo sa buhay, lalo na yung pamilya mo? Ligtas na ba lahat ng magulang niyo, mga kapatid niyo? Ligtas na sila lahat? O hindi pa? Naku po, baka hindi maligtas. Alam mo kung bakit? Hindi naghuhugas ng pinggan. Lagi pumupunta sa church, lagi excuse niya. Yung testimony niya, hindi nakikita doon sa bahay. Alam niyo, maraming yung people, kaya hindi nila madala yung pamilya nila. Hindi punta ako sa church na, yung hugasan nga, hindi mo mahugasan eh. Alam niyo yung point ko? Hindi mo sila madadala pag wala silang nakitang pagbabago sa'yo. Ang mga mahal mo sa buhay. Gusto mo silang akayin, yung paghugas ng pinggan, pagtulong sa gawain, hindi mo nagagawa. Marami akong alam na yung people na ganyan. Ang excuse lagi, may gawain, gawin mo, balansehin mo. Para yung mga mahal mo sa buhay, nakakatuwa naman yung anak ko. Anak, saan ka ba nag-church? Kasi nakita nila yung buhay na binago sa'yo. Mga unsaved nating mga mahal sa buhay, tinitignan yung patotoo natin. Hindi, maganda ka lang sa church. Maayos ang tingin nila sa'yo. Pagdating sa bahay, hindi naman pala balanse. Marami akong alam na ganyan. Hindi madali talaga mag-aakay. Kasi yung buhay mo, nag-aakay na yan kahit hindi nagsasalita. Pag nakikita niyo yung pamumuhay natin. Kaya ngayon, mahirap talaga. Sinasabi ko sa inyo, hindi madali yan. Kailangan maging balanse yung pamumuhay natin. Sabi rito, sabi ng verse 10, for the love of money, ano sabi diyan? Is the root of all evil, which shall some coveted after they have erred from faith, and purge themselves through with many sorrow. Alam niyo, maraming akusasyon sa akin nung nasa Maine ako. Kasi marami tayong gawain na na-establish. Sabi ba naman sabi, patingin nila mukha na daw akong pera. Hanggang ngayon naman wala pa naman. Bakit? Kasi pag December nung pastor, marami nagbibigay. Ano ang pigilan ko sila? Ako ginamit sa kanilang Panginoon. Meron akong inakay doon, nagsusugal nung siguro ilang taon ko na pinagtsagaan yung almost mga 15 years. Naabutan ko, nagsasakla. Ngayon hindi na, sumasamba na sa tunay na Diyos. Sipin niyo yun nung magtsatsaga ng ganong panon sa kanila. Buti wala sila rito, no? Grabe! Tinatakasan pa ako noon, nasusugal sila. Pero pinagtsagaan natin sa biyaya ng Panginoon. Ngayon, naging potential sila ngayon, nagagamit sila ng Panginoon. Kaya porket gano'n lang nakikita mo sa kanila, huwag mong tignan gano'n. Pagtsagaan mo lang. Pagtsagaan mo saan? Sa panalangin. Get on your knees. Lagi tayong manalangin. Kasi yun ang magre-resulta sa kanila. Wala nang iba. Sabi rito, many people dedicated their lives to accumulating wealth. Walang masama dyan, inuulit ko. Pero tandaan natin, we brought nothing in this world. We carry nothing out. Wala tayong madadala. Tandaan nyo. Buti sana kung meron ka. Minsan na naiingit ako dun sa mga gawain na ang lalaki. Hindi baptisto Yung talagang sabi ko, okay na sana sila. Ang problema lang nila, wala, distorted yung pagtuturo nila pagdating sa kaligtasan. Grabe! Pero ba't hindi ba yung mga, tayo kasi mga baptist talaga independent tayo Pero sige lang. Alam niyo, malaki maliit ang gawain, isa lang rin yung isusulit natin sa Diyos. Pare-pareho lang yun. Pagkatiwalaan ka dun, ito ka. Diba? Kaya sa atin, bilang mga mananampalataya, just keep on, serving the Lord. Mabigay ko lang itong mga puntos ko lang. Ay sabi ko nga sa inyo, 1 point lang Pursuit of prosperity. Chasing financial success. Sabi rito, no man can serve two masters, sa Matthew 6:24, or either he will hate the one to love the other, or else he will hold to the one and despise the other. He cannot serve God and mammon. Ito para makita nyo nung, halika rito, ano pangalan na ito? Peter, halika rito. Halimbawa, meron ka naman, meron kang patiran, na alam mong ginagamit siya sa gawain, kahit na hindi yung pastor mo. Halimbawa, ito, kasi naranasan ko ito, nakita ko ito, gusto ko ituro sa inyo ito. Halimbawa, nakikita mo si kapatid. Talagang nasa gawain naman lagi. Tapos nakikita mo ginagamit ng Panginoon sa larangan ng pag-aakay. Kung meron ka rin naman lang, yung kamay mo, tinuturo ko na sa kanila Yung meron ka man lang yan, abutan mo naman. Okay? Opo ka na, okay na. Kasi kahit konti yan, may encourage yan na magpatuloy. Kasi alam nyo, bawat isa sa inyo rito mahalaga. That's right. Alam nyo ba yun? Amen. Kasi,
Pag hindi mo na nakikita si kapatid, malungkot ka rin eh. Kung meron ka man lang kahit maliit, nagbibigay ng encouragement yan. At least nag-i-invest ka sa kanya. Pag may nakikita kang pagbabago sa kapatid mo, na umuunlad siya, maging masaya ka. Nakakapagpapatuloy sa gawain ng Panginoon. Ang challenge ko sa inyo rito, ano bang buwan na ngayon? March. Mag-goal kayo, baka this coming Sunday, di ba? Lalabas naman tayo sa bukas. Kahit isa lang. Magdala kayo. Ilan kayo rito ngayon? Hindi mo na yung pastor yun, dito na muna sa kila Pastor Ace. Ilan kayo ngayon dito? Ilan kayo dyan? Siyam kayo. Tag-iisa lang kayo bukas. Sa Sunday, tag-iisa lang kayo na madala rito. Di ba wala na kayo paglagyan dito? Di ba? Yun lang, gawin mo lang. Kahit isa lang. Huwag mo kailangan ng marami. Isa lang ang kailangan mo. Mag-duplicate ka lang. Magiging pagpapala ka na. Okay? Then pangalawa, peril of possession, riches can trap the heart. Iyon ang babantayan mo. Okay? Ito kailangan bantayan. Yung nilalaman ng puso. Pag nag-aakay tayo, kailangan motibo. Sabi sa amin, nung isang pinupunta namin ni Mrs. after ng feeding every Saturday, sabi niya, di punta kami doon. Kila Nanay Yoli, kila Tatay Larry. Dalhin ba naman namin doon yung ilang kabataan tsaka yung mga bata? Siguro, umabot tayo ng ilan doon? 15? 15. Sabi ba naman ng tatay, nung ama ng tahanan? Ano daw gawin na sa bahay nila? Gawin na daw church. Kasi, tuwang-tuwa sila eh. Kalahin mo na, ako na-encourage tuloy ako, sabi ko, extension na kaya natin yun. Sipin mo yun, iba ang saya. Masaya pag marami tayo. Pero kailangan, nasa gawain tayong lahat, hanggat maaari. No? Tsaka bantayan natin yung puso natin, kasi ang Panginoon, pag tama ito, maniwala ka, ang Diyos ang magpapala niya. Huwag ka lang magmadali. Huwag masyadong bilisan, dahan-dahan lang, pero sigurado. Slowly but surely. Then next, yung tinatawag na pride and prosperity. Trusting wealth instead of God. Okay? Ako naniniwala naman ako ang Panginoon nagpapadala niyan. And the Lord added. Alam niyo salitang sa Book of Acts? Ibig sabihin nun, may existing church na, pero ang Diyos ang nagdadagdag. Pag ginamit ka ng Panginoon sa pag-aakay, Lord, salamat po. Huwag mo kunin yung glory, hindi sa atin yun. Kailangan to God be the glory only. Sa Kanya lahat ang papuri pag ginamit ka ng Panginoon. Pagtiyagaan mo lang sila. No? Ang lagi kong tinuturo, kaya doon pag may bisita, gaya ng ni Pastor Ace dito, yan, daming Bible. No? Ibigyan natin ng Bible. Doon ang ini-establish lagi natin yung Word of God sa kanila. Okay, tinuturuan kayo ng pastor nyo rito. No? Hindi lang kayo dito. Alam nyo ang kunin na labanan? Hindi doon sa public life. Saan? Sa private life. Ano nyo ba yun? Pwede mo namin nagbabasa ka. Ikaw nakakaalam nyo kung nagbabasa ka ng Bible. Okay? Doon nga sa Moriah, wala nang ginawa mga tao doon. Buti 7 chapter, 10 chapters. Di ba, Pastor? Meron tayong nag-meeting tayo. Tinanong yung pastor, nagpapastor na. Ilang chapter ka? Isang chapter, isang buwan. Matindi. Sabi ko, ibang klase itong pastor na ito. Nagpapastor, isang chapter, isang buwan. Kalahin mo, kumakain ka na sa nagpapakain ka. Paano ka mag-aakay ng kaluluwa? Isang chapter, isang buwan. Ikaw naman. 3 chapters, isang buwan. Grabe. Nanlulumo ko eh. Kaya sabi nga ni Pastor, talagang mabigat, no? Alam niyo ang labanan talaga para makapag-agay ka? Akayin mo muna yung sarili mo. Sa salita ng Diyos. Kasi pag napupuno ka na nito, hindi pwedeng hindi lalabas yan. Tsaka ang power, bibigyan ka ng Holy Spirit kasi meron kang panahon sa salita niya. Alam niyo kanina, sabi kapal ng mukha. Hindi nanggagaling sa iyo yan, nanggagaling sa Panginoon. Kakapal ang mukha mo, tatapang ka. Kapag may salita ka ng Diyos. Alalaman niyo yung bukas. Bibigyan natin pagkakataon nito na umawak ng megaphone, no? Para mangaral kayo dun. Diba? Oo, totoo yan. Alam niyo, ang sarap-sarap ng pakiramdam. Nakita ni Mrs. yan, alam niyo may nangyari. Ito na lang, dito ko natatapusin para baka sabihin niyo sobrang haba. Di meron akong, nag-megaphone ako dyan sa may fountain. Hindi nangangaral ako. Akalain mo, baral ako ng sinturon. Akmain ako, binigyan na ng asawa. Mga disente naman sila. Siguro hindi niya natanggap yung 10 utos habang binabanggit ko. Yung may asawa na may asawa, huwag mong kukunin. Nagkalit oh.
Akma anak kong ganon. Tapos mamaya may kumakaway. Yung pala galing ng Malaysia. Yung nabigyan ko ng trucks nung mga ilang dekadang, 10 taon nang nakaraan. Napunta ng Malaysia. Nakulong yun. Hindi ko nababanggit kung anong pangalan niya. Pero ngayon papunta na siya ng London. Tinatawag ako, kinakawin ako. Hindi ko na makilala. Kalahin mo yan, oh. Nadala ko rin sa main yun. Pero napunta nga ng Malaysia. Sabi niya, kung hindi pa ako nangangaral noon sa, hindi pa kami nagkita. Tingnan yung galing ng Panginoon. Alam niyo, pagkatapos ko mangaral, wala na akong boses. Ang galing ng Panginoon. Kasi pagkatapos mo mangaral, gutom ka na, di ba? Sabi ba naman sa akin nung di man lakilala, Sister Olivia. So, saan yung gusto kumain? Wow, pambihira. Sabi ko, ang Panginoon, kompleto recados. Pagod ka, pero ang Panginoon, naniniwala na ako doon kay Elijah. No? Merong raven, ganun ang Panginoon pabuti. Pagkakay ka lang ng kaluluwa, hindi problema yung pangangailangan. Andiyan ang Panginoon magpo-provide siya sa lahat ng aspeto ng buhay. Totoo yan. Ma? Mamuhay tayo ng ayon lang sa kalooban ng Panginoon. No? Sabi ko nga sa inyo, napakahaba na ito. Point number 1 pa lang ako. Sabi rito, riches cannot purchase eternal life. Ulitin ko, riches cannot purchase eternal life. Meron pa ako naalala, sana pagbigyan nyo pa ako. Pangalan si Tate Elber. Maraming pag-aari, maraming paupahan doon sa Tres Hermanas, doon. Linggo, di ako naka-attend ng church nung nasa main pa ako. Sabi ba naman sa akin na Nanay Linda, Pastor, pwede kang pumunta rito. Bakit? Tatay Elmer, naghihingalo na. First time, kung di ko pa tatay nakita ko ibang tatay pang nakita ko. Ganun pala tayo, ang tao pag mamamatay. Ayun. Maya-maya, wala nang hangin. Namatay si Tate Elmer. Ang kagandahan lang doon, nabahagian natin ang salita ng Diyos. Yaman nun hanggang ngayon, yung mga anak na namimitas lang sa paupahan nila. Meron sa Cubao, meron sa Tres Hermanas. Dami nilang paupahan. Sabi ko, sa loob-loob ko yung tatay nyo nung namatay. Walang nadala. Diba? Wala tayong madadala rito. Ang pwede lang natin ihandog sa Panginoon mga kaluluwa. Na pwede natin ihandog sa kanyang paanan. Alam nyo, sa totoo lang, wala na tayong panahon. Redeeming the time. You have to redeem the time. Okay? Time is very precious. Sabi ko nga nung one time nagpunta ako dun sa main Friday kasi ako nandun, hindi Wednesday. Ano kaya, no? Pag dumating na yung mga racket dito, siguro magsisipag ng mga Kristyano, lahat na tayo dito soul winner. Pasalamat na tayo, walang mga racket dito eh. Siguro ang iinitan nating lahat. Diba? Tatingin nyo kaya, pag may mga racket na dito, di ka mag-aakay? Siguro nandun yung urgency natin para mag-aakay ng kaluluwa. Ang laya-laya ng bansa natin. Ang masisipag yung mga kulto. Sila yung si sobrang sipag. Kunti pa, punta ako doon sa Ayala. Kalahin mo, mag-isa lang ako, pinagpunan ako, siguro 8 sila, mag-isa lang ako. Ang sinasabi ko yung mga saksi. Ako nakabike ako, sila puro nakapormal lahat eh. Sabi ko, kayo pala yung mga taong di nagbe-birthday. Hindi walang allegiance to the Philippine flag. Ang sabi nila, mahalaga lang sa kanila, nagbabayad sila ng tax. Pero wala silang pakialam sa gobyerno. Marami, no? Hindi, kailangan sa talaga akay pag-aralan nyo lahat ng kulto, yung ang dating daan, lahat sila pag-aralan nyo. Mga iglesia, lahat yan pag-aralan mo. No? Walang masama sa church, pero ang kaligtasan natin is only the Lord Jesus Christ. Walang iba. Okay? Hindi ka naligtas dahil sa mabuti mong gawa, mayaman ka, o sino man, 10 utos, o ano man. Hindi yan, hindi yung baptismo, hindi yung pastor, hindi yung ministro, hindi yung pare. Naligtas ka. Dahil si Jesus Christ lang ang tagapagligtas. Walang iba. Ayun, pinangangaral nila, simbahan nila. Yung meron pa ako naalala, si Nanay Delia Bon. Sabi niya, Pastor, bakit? Tingko, basang-basa ako, buwi ako. Bakit? Anong ginawa sa'yo? Tumaan lang ako sa Marikina, tinawag ako nung sa Maranata, nilubog ka agad ako nung araw na yun. Hindi man lang ako kinausap na ano. Ganun pala yun. Ano pala itsura mo? Pwede ka nalang ilubog ka agad. Eh dito, pwede na kayong bautisman, ayaw magpa-bautism. Sino na rin? Lahat ba kayo na bautisman na rito? Mabuti naman, amen. Ikaw, bago ka bautisman, pinapaliwanag pa. Hirap na yung pasukak sa paliwanag para mabautismo ka lang. Nasa tama ka naman. Ayaw mo magpabautismo. Eh doon, hindi pinapaliwanag, binabautismo ka agad eh. Ibang klase. Ang dami kong karanasan na makikita mo.
Lahat na siguro ng kulto na encounter natin. Manda kayo pag nag-aakay kayo. Kailangan alam niyo yung sinasabi niyo. Amen. Alam niyo ang salita ng Diyos. Okay? At ito pa pala. Last na lang ha. Dito ako matapos. Konting-konti na lang. Di ba may nagpunta doon? Mga sayon ba yun? Sayon? Kalahin mo gusto sila na to yung maano doon? Sabi ko, hindi pwede, hindi. Last na to, pinagbigyan ko lang kayo, tinignan lang namin. Hindi na pwede, baka mamaya papalitan nyo na yung pangalan ng gawain dito, kayo na yung picture-picture sila. Hindi pwede. Tapos nakita namin, iba ginagamit na Bible. Hindi pwede. Okay? Ingat kayo, maraming ganyan. Maraming, kala nyo matitibay na kayo? Baka may isang araw, iba yung maging kaisipan nyo, malagyan lang kayo ng inject lang kayo ng isang salita. Oh, mali yung pastor ko. Anong mali? Tignan mo kung naka-align sa salita ng Diyos. Para sigurado ka. Ngayon, konting salita lang, nadadala na sila eh. Pero pa ako naalala, yung God the Mother, naku po, talaga naman. Maraming mga baptist nasa God the Mother na. Di pinag-aaralan yung Galatians chapter 4, kung anong ibig sabihin nun. Kaya please, no? Ayok sa atin, makita natin. Marami tayong, ano ba yung kapakinabangan? Ano ba yung ginigain natin? Ano ba yung goal natin dito? Walang iba kundi gamitin tayo ng Diyos sa mga kaluluwa. Amen. Wala nang iba. Tandaan nyo yan. Gusto nyo wala maging problema? Mag-akay tayo ng mag-akay. Lahat yan. Tataas lahat yan. Yung offering lahat yan. Hindi naman yung dahilan yun eh. Pero kung gusto mo talaga ang gawain lumago, akay ka lang ng mag-akay. Unti-unti yan. Unti-unti. Tsaka hindi naman tayo nagpapalago ang Panginoon. Amen. Pero wag rin tayong maging anong kalaban ng nag-aakay? Isod. Ha? Isod. Hindi, katamaran. Pag tamad ka, hindi ka pwede mag-akay. Kasi dapat ang mga anak ng Diyos, pinakamasisipag na ano yan, na Kristiyano. Alam niyo yung katamaran, kalaban niya ng pag-aakay. Kailangan masipag ka sa kabanalan una. Masipag ka sa salita ng Diyos, masipag ka manalangin, at masipag ka saan? Pag sinabi ng pastor, dito ka sa ganung oras, nandito ka. Hindi mo siya sinusunod mo, kasi yun yung sinasabi ng salita ng Diyos. Ang pinaglilingkuran mo rito, hindi tao, kundi ang Panginoon. Kaya ka napapagod kasi tao tinitignan mo. Pag-aakay ka ng kaluluwa, Panginoon ang maging inspirasyon natin. Wala nang iba. Yan ang sinasabi ko eh. Diba? Naintindihan ba natin? Ako, nabibitin ako sa totoo lang. Alam nung may bahay ko yan. Kasi kailangan talaga yan. Kailangan may magpupush sa atin. Okay? Pag-aakay ka, pag wala na yung magulang mo, pag wala na yung kuya mo, wala na yung ate mo, wala na silang buhay, nako, pag nakita niyo yung mga mahal niyo sa buhay kung paano kinukuha ng pan, ewan ko lang kung di ka mag-aakay. Amen. Kasi yun naman dahilan lang. Baka mamaya, hindi mo pa na-share sa kanila yung salita ng Diyos, yung gospel doon sa mga mahal mo sa buhay. Hindi pa nga kilala na Christian ka. Hindi ka nila alam, nandito ka umati sa church dito eh. Kilala na ba kayo sa mga bahay nyo? O parang hindi makapagsalita, baka hindi pa nga nakilala na kayo? O parang hindi magpakilala kayo. Saka pumupunta dito sa Discerning Word of Baptist Church, sabihin nyo sa kanila. Baka hindi pa nila alam yan ha. Magpakilala kayo sa pamilya nyo. Hindi pwedeng hindi. Dapat. Kasi kailangan nyo silang dalhin dito. Dinadalan sila rito para makapakinig sila ng salita ng Diyos. Please ha, magpakilala kayo. Baka di ba kilala ng classmate nyo? Na-baptist kayo. Kilala na kayo? Parang ng mga nag-iisip ha. Pati ito ka sa akin. Sila rin? Oo. Oh, baka di pa kayo kilala, magpakilala kayo ha. Oh, amen. Dapat makilala tayo. Be proud Amen. na anak ka ng Diyos. Alam niyo, napansin ko lang, nagdadala lang ng Bible pang linggo. Subukan mo magdala ng Lunes hanggang Sabado. Iba tingin sa'yo ng tao. Oo, magdala ka ng Bible. Iba sila. Pag nakikita nila may dala kang Bible. Tinitingnan nila ikaw yung banal na tao pag may dala kang Bible. Oo nga, galit na galit ako kahapon kasi dami nagrarally, oh. Sabi ko, grabe, dapat ang pangangaral na lang ng salita ng siyang ginagamit doon. So, pag-pray niyo po si Melvin, nasa, sa Korea siya. Nihintay ko yung papadala niya na bibili niya ako ng malaking megaphone. Pero, pansamantala, yun muna yung ginagamit ko. So, malungkot siya, sabi niya, Pastor, di ako nakakapangaral dito. Nandito lang ako sa bahay. Wala, ito na dahil nakakilala lang kami. Ginamit siya ng Panginoon. Kasi desire ng puso ko yung magkaroon ako ng megaphone. Tignan mo, wala akong hiningi sa Panginoon, hindi niya binigay. Pinagkaloob niya tuloy yung megaphone. Sabi ng miss, hindi, pag-ipunan bilhin mo. Hindi, sabi ko, by faith. Karating yan. Dumating nga, by faith. Tingnan mo ang buti ng Panginoon.
Kaya magandang umaga sa inyo. I-enjoy natin ang paglilingkod sa Panginoon, ha? Maging masaya tayo. To God be the glory only. God bless sa bawat isa sa atin. Ayoko na, baka maubos yung oras. Amen. Alam ko nga, yung